our this is supposed to be an exit report of the COMELEC chairman about the just concluded national and local midterm elections. And I would like to take off from the podcast statement of President Ferdinand Marcos, that now that the elections are over, let's stop talking about politics. But how can you stop talking about politics when COMELEC is preparing already for the for the rescheduled farm elections and the next barangay and SK elections, which we are going to discuss with him today. So without further ado, I would like our main guest, our featured guest today, the COMELEC chairman, George Erwin Garcia, to give his opening remarks. Maraming salamat po, Mami Chu. Sa inyong lahat, pasensya na sapagkat siyempre, inuna natin muna yung pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil lahat naman ng bagay na nangyari dahil sa Kanya, para sa Kanya, at siya rin na may kadahilanan kung bakit narating natin ito. Alam niyo po, hindi dapat pong kalimutan, iwaksi yung mga pagkukulang, yung mga dapat pang improve at dapat pang ayusin sa ating halalan. Dapat po patuloy po ang debate, patuloy ang usapan, at patuloy din na i-analyze kung ano ba yung mga dapat pang i-adjust. Batas, operational requirement, yung mga aksyon na dapat pang ginagawa po natin. Hindi po talaga perpekto yung ating halalan. Sabi ko nga po, maaaring kayo na umattend sa birthday party, hindi nyo alam na may kulang. Pero kami alam namin na may kulang sa balloon. Kulang at hindi yan ang dapat na cake na naandyan. Bakit siya na-deliver? At medyo may ganito, may ganyan. So yan pong lahat ng mga bagay na ganyan, alam namin lahat. And therefore, kinakailangan we should be learning from this experience. Yun po yung kadahilan kung bakit kahapon, kaagad tayong nagpatawag na ng pagpupulong ng lahat ng provincial election supervisors, regional director, assistant regional director ng Bangsamoro. Sapagkat sinabi natin sa kanila, yung halala na mangyayari sa October 13 sa Bangsamoro ay walang pinagkaiba sa halala ng national and local election. Kung anong na-experience yung problema, maaaring maranasan muli na problema dito. Kung gano'ng kadami yung taong bumoto ng national and local elections, halos naging 80% din sa Bangsamoro, ganyan din po ang pupunta sa ating mga presinto upang bumoto sa mismong araw ng eleksyon sa parlamento para sa Bangsamoro. Ibig sabihin, walang magbabago and therefore kinakailangan, kung ganun walang magbabago sa plano, kung walang magbabago sa gamit, kinakailangan may pagbabago naman kung paano ipapatupad yung mismong pagkukondak natin ng halalan sa Bangsamoro. In the meantime po, tama po yan. Ngayon, meron po mga maliliit na alingas-ngas, mga nagsasabing ganito, ganyan, ito ang kulang nyo, ito ang mali, ito ang pinaghihinalaan. Pero siyempre po, hindi naman namin binabaliwala yung kaya lang, hindi po ba mas magandang focus na muna kami dito sa ilang buwan lang po ang binigay sa amin ng batas para makapaghanda ng isang Bangsamoro parliamentary election. And mind you and take note, hindi po ordinary election yon. Sapagkat na-reset na po sila ng ilang pagkakataon, and therefore ito na po yung tamang pagkakataon na mag-conduct naman tayo ng halalan sa Bangsamoro. So napakadami pong dapat ayusin, lalong-lalo na po, for your information lang, baka kasi hindi natatanong. Isa po sa mga features ng Bangsamoro parliamentary election ay dapat isama yung mismong pictures ng mga kandidato. Dapat isama yung mismong logo ng mga political party o yung mga organization. In the ballot, you mean? Doon po sa balota. At dapat magsama ng none of the above feature para may option kung ayaw bumoto talaga ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Nasa batas po yun. Nangangahulugan po for your information, kakailanganin natin baguhin ang source code. Kakailanganin tayo mag-conduct muli ng trusted build. Nung naalala niyo po, nung nakakuha ng TRO ang isang kandidato for senator, hindi po ba may binago tayo sa source code in public? Present kayo doon, kahit yung mismong trusted build. Kasi po, yung source code natin ay hindi tumatanggap ng pagbabago. So, kinakailangan maglagay tayo doon ng mismong program na dapat tatanggap siya ng pagbabago doon sa listahan na nalagay na po doon yung database na tinatawag. So, ganyan po ang mangyayari. Dahil po dito sa atin po sa Bangsamoro, dahil may mga bagong features ng balota na kinakailangan ilagay at makita, magkakaroon po muli tayo ng bagong proseso muli. Yung trusted build na tinatawag, yung source code review na tinatawag, yung pagdedeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mismong pagkakaroon ng tinatawag na mga hash codes, etc. Gagawin po lahat muli yan ng COMELEC. Pero kita nyo po, gagawin namin ang lahat ng bagay na yan sa napakaiksing 5 buwan bago ang halalan.
Kasama na rin ang pag-o-open ng filing ng certificates of candidacy doon sa mga lugar na maapektuhan. Kasama na rin po ang pag-iimprenta ng balota, kahit po 2.3 million lamang yang mga botante na yan. Kasama po muli ang training ng mga guro. Dahil aminin na natin, madami rin po ng mga nung nakarang halalan ang medyo hindi po nasunod yung ilang po nating mga operational plan at saka mga guidelines. So dapat yan lahat ngayon masusunod na lahat-lahat. And at the same time, tatandaan din po natin na nagkaroon ng madamihang pamimili ng boto. Hindi lang naman sa Luzon, sa Visayas, madami rin po sa Mindanao. At mauulit yan kung hindi po natin mamatyagang mabuti at tuturuan ng leksyon para hindi po makapamili ng boto. Natatandaan nyo po, dyan po sa Datu Udin Sinsuat, ilang oras pong naantala ang ating pong eleksyon sapagkat hindi kaagad nakalabas yung mga makina, hindi kaagad na ibigay sa mga guro dahil nagkaroon ng medyo konting init, kaguluhan. Eh, dapat hindi po nangyayari mga ganyang bagay. Diyan po sa isang lugar, halimbawa po sa Saudi ang Patuan, ang nangyayari po doon, hindi kaagad nakapasok yung mga botante. Ang nangyayari, dala-dalawa lang, ilang piraso nakakapasok, so nag-imbudo na sa labas ng gate. Hindi dapat nangyayari mga ganyang bagay. Maliliit na detalye, pero napakalaking implikasyon sa pagboto ng mga kababayan po natin. So ang ibig sabihin, dapat yung mga bagay na yan, kung hindi mo man ma-anticipate, dapat yan ay hindi nangyayari. Bagamat, again, inuulit ko po, kahit sa Bangsamoro, wala kahit isang presinto ang nag-failure dyan. Lahat po nakapag-perform, nakapag-function, lahat nakapag-eleksyon, lahat nakapag-transmit ng results. So kahit isa, wala pong nagkaroon ng failure. So, yan po yung pinaghahandaan natin. Yung po sa barangay and SK elections, napakahirap po i-assume ng COMELEC na ito ay hindi matutuloy sapagkat ang present na decision ng Supreme Court at yung mismong batas natin dapat may eleksyon sa December 1. Ngayon, ang pinaka-crucial po sa amin, yung January 2 to 13 or 12, kung saan magkukonvene muli ang Kongreso at aalamin kung talaga bang kinakailangang mag-postpone o hindi ng barangay and SK o i-extend ang term of office ng mga nasa Next Congress? sa barangay. Ito po, June 2 to 12, yung pag-resume po nila. Kasi po, pagka po yung sa 20th Congress, baka po kapusin na ng panahon. So may Baka po- pending bill doon? sa House po, meron silang panukalang batas na 6 na taon ang fixing ng term ng mga barangay officials. Dito naman po sa Senado, ang na-approve nila ay 4 na taon. So, expect po natin na magkakaroon ng bicameral conference committee at tingnan natin kung pag pinagsama yan, ilang taon ba talaga mapifix ang term ng mga barangay at SK officials. Sa kasalukuyan po, ay sa local government code, 3 taon po kasi ang term of office ng ating mga Yes. barangay at saka Yes. SK. Yeah. So tingnan po natin kasi pag pinix ang term o whatever, wala pong eleksyon halimbawa sa December, either ang election po ay 2028 o kaya naman po 2029 as the case may be or 2027 as the case may be. Oh, so it's still possible na ma-postpone yan with this new law Kung sakali pong on makakahabol fixing of po. term of Opo. barangay election. Ipapasok doon. Kasi po, kung hindi po tayo nagkakamali, naipasa na sa House, naipasa na sa Senado. By It's cam just a matter of reconciling yung provision ng batas natin na yan. And dyan po natin malalaman kung magkakaroon po ng postponement ng barangay and SK. Pero again, inuulit ko po, sa kasalukuyan, ang batas natin, election Stands. tayo sa December 1. Pero sir, it does not, yung sa initial form ng bill, it does not disagree with the Supreme Court ruling? Yung po kasi nangyayari sa Supreme Court, hindi po kasi yun yung issue ngayon. Dito Kasi sa deferment na yung sa yung po Supreme. kasi talagang deferment. Ito po kasi fixing of the term. New terms na to. So ito po Totally ay- new law. Yes po, and ito po ay aalamin kung gaano ba talaga kahaba ang panunungkulan ng isang nahalal sa barangay, whether chairman or kagawad, at sa SK, whether chairman o yung kagawad din ng mismong mga sangguniang kabataan. So ito po ay completely different issue kumpara doon sa naging issue sa kaso ng Makalintal versus the Commission na Election. Oo. Sir, bago tayo na makatakbo sa ibang topic, itong trusted bill, sabi mo isang senador na question, is it referring to Miro o Smartmatic pa rin yan? Hindi po, kasi ang sabi po ng batas na kanila pong naipasa ay kinakailangan ito po ay continuation ng national and local elections. So ibig sabihin, palagay ko po na-realize ng ating mga mambabatas na hindi kami pwede mag-engage
sa bagong procurement process. Oo. Kasi po ang procurement inaabot mga 3 buwan. Oo. Isipin nyo, yung ka pala magpo-procure, yung ka palang gagawa ng makina or whatever. So ang nakalagay po dyan, continuation, and therefore, ang mangyayari po sa amin, repeat order lang kami. Ang gagamitin po nating makina sa Bangsamoro ay 7,000 machines. 3,500 ang presinto. Tapos ang gusto po ng COMELEC ay gawin natin itong 1:1 machine. Ibig sabihin, meron po tayo naka-standby kaagad na Bawat isa. na bawat isang presinto naka-standby kaagad na contingency machine upang masigurado natin na magkaproblema man yung makina, kung sakasakali, may naka-standby na kaagad na isang makina. Okay. Magpo-procure kayo again, hindi na yung existing ano? Hindi na po. Yan pa rin po yung makina na yan, pero ang tawag po natin doon sa procurement procedure ay repeat order. Oo. So magre-repeat order lang po tayo. Hindi po nung kabuuan ng 110,000, kung hindi 7,000 lang. Kaya nga sir, so you want, bakit bibili pa kayo panibago kung may existing machine? Yung pong machine natin ay hindi po natin binili yun. Yung po ay narentahan lang natin. Oo. So one-time use po yun. One And time therefore, use lang. magre-rent po ulit tayo. In fact, kahapon po, kabiting din natin yung I1 at saka Meru. At sinabi natin paano yung sitwasyon na siyempre continuation ito na national and local election. Oo. Paano yung tungkol sa issue ng mga data center. Oo. Hindi pa pwedeng walang data center. Kung ano yung eksaktong meron nung national and local election, dapat eksaktong naandyan din. Medyo mahal po kasi yung data center. Oo. So sabi nila, willing sila na ituloy yung pagrerenta ng data center natin dyan sa sa Makati. 2 po yan at saka doon sa Parañaque na data center din. Ganon din naman, ito pong I1, sinabihan natin sila na doon sa mga lugar na tinatawag nila na GIDA sites, geographically isolated sites po, ay sinabi natin kung ang isang school dati nung eleksyon ng national and local ay isang Starlink, sabi natin baka pwedeng gawin 3, 4 na Starlinks, masigurado lang na makapagtatransmit ng mabilis yung mismong paaralan na yan. Kasi po ang isa po kasing Starlink ay equivalent to 4 precincts. So sabi natin kahit na 4 ang presinto lang dyan sa mismong eskwelahan na yan, baka pwedeng kahit 3 Starlinks o kaya naman 4 na Starlinks ang ilagay natin dyan para siguradong bawat presinto doon sa mga sites na mahihina talaga ang signal ay makapag-transmit. Ganong, hindi naman tayo gagamit ng Starlink. Wala naman po Zamboanga, halimbawa, Peninsula. So yung lahat ng Starlink na nasa Zamboanga City at saka yung mga kalapit na probinsya, pwedeng kuhanin lahat yon, dalhin sa Tawi-Tawi at dadalhin sa Basilan kasi yan po yung 2 lugar. Yun naman po naandyan sa mismong Iligan halimbawa, pwedeng pang Lanao del Sur, yung mga mahihina ang signal doon. O kaya Cotabato, yung mga para sa Maguindanao del Norte at saka Maguindanao del Sur, kasama na yung mga Starlink na nasa Sarangani. Ibig sabihin, iba po ito at separate po itong gastos. Hindi po ito covered ng gastos natin doon sa mismong national and local election. So separate budget ito sa BARM. Separate budget po yan. At binigyan na po tayo ng go-signal po ng Executive Department para po dyan sa separate na budget. How Para much po yun, sa sir? Kung hindi ako nagkakamali, it's 2.7 billion pesos po. And you have already been dipping into these funds to start the BARM. Yes po, at yan po yung aming hinihingi ngayon sa ating DBM na baka pwede ma-provide na kaagad sa COMELEC. Kasi nga po magsisimula na yung iba naming mga procurement. At the release, you mean, the start of the release? Yes po. May Sana pending ma-release request na. pa kayo. Yes po. Sir, mabalik lang ko na kasi ang actually tanong ko, di ba nabanggit mo, may senador na nag-ask ng trusted field. Ano tong yung panahon na ng Miro to? Hindi po, lahat po talaga ng mga makina natin, sistema na ginagamit simula pa ng 2010, ay lagi po may trusted build. Oo. Ito po sa atin, ay napakadaming beses po tayo nag-trusted build para po sa transmission, trusted build para sa makina, trusted build para sa OBCS, yung sa internet voting. In fact, sa bawat pagbabago mo, doon sa source code, kinakailangan lagi may trusted build. At ito po ay dapat present yung ating mga IT community, kasama ang mga citizens, yung media. Nasaksihan po nila yung trusted build. Masyadong technical, pero pinagtsagaan din po natin na masaksihan yung tinatawag na trusted build na yan. So, ngayon po, dahil may idadagdag doon sa balota, na kinakailangan ma-reflect doon sa mismong yung logo, yung picture. Yes po, at saka yung none of the above, kinakailangan pong magkaroon muli ng trusted build, kinakailangan muli magkaroon ng source code review, ang IT community, at kinakailangan po magkaroon ng pagdideposito ng source code muli sa Bangko Sentral. Kailan ng po Pilipinas. mangyayari lahat yan?
dapat po mangyari ang lahat ng yan July, August. Kasi yun nga po yung sinasabi natin na medyo hard-pressed for time po tayo. Tingnan nyo po, ngayon ay May, June, July, August, September, October. Halos 5 buwan na lang po ang ating paghahanda. Yun nga po, national and local election, although malaki yan, 2 taon kami naghahanda. Ito po, isang buong rehiyon po ito, Yeah. na may 2.3 million na botante, na may 3,500 na presinto, more or less. At meron po tayo ditong mga mahigit 8 o 9 na political parties. At sa kasalukuyan, 73 na parliamentary seats ang kailangang ihalal nila. Kasama po ang 7 sana na sana'y mai-distribute na sa natitirang probinsya ng Bangsamoro. So kung napansin nyo po, medyo komplikado na dapat meron na tayong database. Ano yung database po? Listahan ng pinal na kandidato. Dahil remember po, ang mga balota ay pre-printed na rin yung mga pangalan ng mga kandidato. Kung paanong nakaprint na yung pangalan ng mga kandidato dito sa national and local election, sa Bangsamoro dapat nakaprint din po yung pangalan ng mga kandidato kasama yung pictures nila. And dapat po final yan hanggat maaari July, so that we can print the ballot by August, so that we can distribute everything naman by September. Yung 7 additional seats, lumabas na ba ng batas ng Wala pa BTA? po. BTA naman yun, di ba? Yes po. Dapat sila mag-come out paano i-distribute. Iniantay din yung result nyo. Yun po talagang, yun nga po yung pinapakiusap natin. Again, without pressuring the parliament ng Bangsamoro, na sana po maging maliwanag yung tungkol sa 7 na seats to be reallocated or distributed to sa remaining provinces. Importante po yun. Sapagkat, again, diba po ang Hindi kongreso yan, but BTA? Opo, BTA po. Yung pong parliament mismo ang nakalagay sa batas nila. So, napaka-importante po yun kasi po, Ma'am Ichu, kapag ka po yung lugar ay hindi maapektuhan ng redistribution or reallocation, hindi po kami kinakailangan magpa-open ng filing ng candidacy. Ibig sabihin, Same na. Opo, kung halimbawa itong distritong ito ng Basilan, hindi naman pa na maapektuhan ng redistribution dahil walang madadagdag sa kanila, walang mababawas na bayan. Ang mangyayari po doon, kung sino nag-file ng candidacies mula November 4 to 9 para doon sa parliamentary district sa lugar na yon, ay hindi na po kami mag-o-open. Hindi na muli namin bubuksan. Subalit kung ang isang lugar ay maapektuhan dahil may idadamay sa kanyang isang bayan, may isasama o kaya may tatanggalin doon sa kabila naman na bayan doon sa isang parliamentary district, then bubuksan po namin yung mismong pagpa-file muli ng certificates of candidacy. Pero inaantay pa nga nyo yung final say ng BTA on that. Tama po kayo at dapat din natin maunawaan po sa buong bansa, magbubukas muli kami ng registration of voters para sa barangay and SK election nationwide. Kailan po? Kasi remember po, ito po ay ating tinerminate, sinuspend natin noong September 30, yung tinatawag na continuing registration. At dahil po may election tayo ng barangay, madami po mga kababayan natin ang gusto magpa-reactivate, magpa-transfer ng registration, magpa-register sa bagong botante. So meron lang po kami mga more or less 10 araw na ilalaan para po magpa-rehistro ng mga botante sa buong bansa. Kailan yan, sir? Mangyayari po ito last week ng August hanggang first week ng July. First week? Isang buwan din. 2 Hindi naman months? po, mga 10 days lang. Last week ng August hanggang first week ng July. So, July to August. Pero, July to August, so mga 10 araw lang po yan. Ano po yan? Alam natin, napakadami magpaparehistro, kaya po wala kaming choice. Kasi po, hindi namin pwedeng isagad masyado yung pagpaparehistro dahil naman, ang barangay and SK po ay December 1. Kung yan po ay September, meron pa pong tinatawag na election ERB hearing, na mga hearing kung tama bang aprubahan o hindi, may mga pagpapaskil pa po. At ang COMELEC magkakaroon pa ng cleansing. Yung pong AFIS natin, alamin kung sino yung double or multiple registrants. May mga pupunta pa sa korte para mag-file ng petition for exclusion or mag-file ng petition for Kaya July, inclusion. August yung Opo. ERBI? ERB po, ang nag-a-approve, disapprove ng application for registration bilang botante, paglipat ng pagiging botante, pagbabago ng pangalan sa botante. Ano ibig sabihin ng ERB? Election Registration Board ng bawat bayan at syudad. Okay. Yan po, ang head dyan, ang chairman ay ang local COMELEC, ang members ay civil registrar ng munisipyo or syudad, at ang superintendent o supervisor ng DepEd. So hindi po COMELEC lang ang may approval or may disapproval ng mga tinatawag. Kailan mangyayari yun, sir, yung cleansing? Ang cleansing po mangyayari kung July tayo matatapos, dapat po mangyari ang cleansing mga
week ng July up to the second week of August. Kaso halos sabay na. Po, at kaya po sabay-sabay po lahat yun. Sabay-sabay ang paghahanda sa eleksyon, deployment, sabay din po yung mga, at remember po yung mga pangalan ng mga, yung po mga pangalan ng mga mga botante, ay piniprint na natin dito sa central office na may pictures. Yung may Pati color barangay pictures. SK election? Gagawin na rin po namin yun kasi po unfair doon sa mga kababayan natin kung bigla na lang magbabago tayo. Pero manual yun, di ba? Yung pong Barangay SK elections, manual po. Oh. Manual po yan, pero siyempre po yung mga pangalan na nasa labas ng presinto, dapat meron na rin pictures. Hindi sa balota. Hindi po sa balota. Akala ko, So yung balota po, manual po tayo, sinusulat Oo. yung mga pangalan po. pero yung sa Barn Parliament na picture, logo, and ano, Yes po, dapat. sa balot. Sa balota po. Medyo nalito ako dun sa... Opo. So, 42,000, how many barangays do we have? 42,037 barangay. Kasi nag-create pa ng new barangays, di ba? Opo. And wala pang, how many do you expect? Ganun din, 80%? Hindi po, kung sakali pong ang botante natin ngayon, 68,431,965, sabihin na po natin makapagparehistro ng 10 araw ay 1 million, baka po maging ano po tayo, maging 69.5 million tayo At na 1 botante million para sa barangay. new Yung po yung voters. napaka-conservative pa. Oo. Yung mismong 1 million lang na magpaparehistro ng 10 araw na yan. Oo. Okay. Sir, kasi nabanggit mo na nga yung kanina, yung trusted build ano, sa PPCRP, yung sa media, yung technical. Dito sa just elections, dito nagkaroon medyo ng question dahil nagkaroon ng 2-hour gap sa transmission from the Comelec website to the PCRB, KPP, political, how would, sabi mo, na-explain mo, may cleansing of documents, kaya doon nagkaroon ng medyo questions. Pero when the final outcome came out, 552, medyo nag-die down yung, ewan ko kung mag-pick up na naman yung question about the 2-hour gap ng transmission. Yung pong hindi po glitch yun, yung mismong pagkakadelay sa transmission. Pababayaan ko na lang po yung mismong citizens arm na nagbanggit nun ang mag-clarify at mag-correct sa sarili nila. Sila na gano'n? Ang katotohanan po kasi, na hindi po nasabit na review. Sila po, yung po kasi mga citizens arm, NAMFREL at PPCRB, hindi po niya panapansin yung isang citizens arm ay wala pong reklamo tungkol sa na-delay. Oo. Meron po silang sariling server. Oo. Yung server po nila, Ma'am Michu, Oo. ako ang presinto, pinadala sa Comelec yung result, kayo po ay real time. Yung pong servers nila, real time din. Oo. Hindi niyo po napansin, walang nagreklamo sa majority party Oo, at wala nga. minority party. Oo. Kahit po yung isang citizens arm. Oo. Real time din po sila. Oo. Kasi guess namin last time NAMFREL chairman, Sa Tito Lito, wala pong binanggit yun. Oo. Pero ang problem po talaga, siguro po maganda sa kanila manggaling, clarify din. Later on, sigurado namang magkakaroon ng mga pagdili. Yung isa pong citizens arm, doon kumuha ng result sa media server. Siguro po for comparison purposes. Oo. Medyo delayed po talaga yung media server. Bakit po? Kasi may usapan na every 15 minutes Yes. yung pagpapadala sa kanila. Oo. Nagkaproblema pa doon sa issue ng scheduler, ang tawag po nila doon. So late ng konti yung sa server na yon. So talagang natural, kahit yung media, madedelay dapat sa pagsisend. Ang problema po, kahit po yung tauhan nila na nandun sa amin pong sa DC3 na tinatawag, yung data center, alam na pumapasok ang result sa kanila real time. In fact, meron pong instance na mas nauna sila, mas madami ang kanilang natatanggap kaagad sa presinto kaysa sa Comelec server. Okay. So ano ibig sabihin po? Natatanggap nila real time. Ang sabi nga po ng tao nila, hindi kasi nila ako tinatanong, bakit kasi doon sila kumukuha ng result sa server ng media? Sa media po yun eh. May sarili po silang server. Naapektuhan to sa media. If only they had, sabi nga kung nakipag-communicate lang sila sa akin, sa amin sila kumuha, dito sila kumuha, sa server, real time po yan. Yung server mismo ng media. Meaning, pag mula sa presinto, diretso na kaagad sa kanila lahat yun. Eksakto po. Real time po yung sa kanila. Yung 7 o'clock nakatanggap na po yung kanilang server. Yung sa media, server, hindi pa po. Kasi nga po, every 15 minutes yung pagbabato. Tapos pag binato pa sa media, ikino-convert pa po nila yung papunta sa workstation. Kasi po nadodoble yung result.
Kasi nga po nasa program. So kinakailangan maglilinis. Ang server po, kasi may secondary na. Ang server po ng dalawang citizens arm at saka po yung majority minority, wala pong processing na mangyayari. Diretso po yun. So yun po yung pinaka malapit na explanation doon sa bagay na yan. Kaya So, pala nag-die down na mismo. kung sakali pong nakapagbanggit sila ng mga ganong pananalita, okay na lang po sa amin. Isa lang naman po ang issue. Yung bang pinapadala sa kanila, pinapadala sa amin, sa iba ay pare-parehas. Oo, okay. Yung bang pinapadala doon sa guest nyo ng isang araw, ng isang linggo, ay parehas. Wala po siyang sinabi. Ang sabi po niya, parehas naman. In fact, may ginawa po ang NAMFREL. Ang NAMFREL po, may 6 na pong lugar sa buong bansa na sila po ay nag-capture ng QR code, ng resibo. Yun yung Resibo sa amin. mismo. Ano po yun? At paasi po, dahil nagpadala rin po kami ng mga tauhan sa bawat presinto na nag-capture sila ng QR code. Wala pong discrepancy. Ibig sabihin, kung ano yung na-capture sa QR code na boto, so kung 300 ang bumoto, 300 resibo ang kinapture. Sinuma total yung 300 na yon, tumugma sa election returns na nakapaskil, tumugma sa election returns na na-transmit. Nasubmit na rin po sa akin yung report ng aming mga tauhan. So ibig sabihin po, accurate po yung election returns na na-transmit, na paskil, at saka po yung QR code na nabaril. So more or less po, yun naman po yung katotohanan sa bagay na. So kung nagkaroon man ng 1.5 hours na hindi nila na-reflect yung tunay na result, kami na lang po yun. Kami na lang po yun. Responsibilidad na lang ng COMELEC. Aakuin na lang natin yun kasi mas maganda na po yun. Sila naman po yung nagsalita tungkol sa bagay na yan. And therefore, nung ma-point out po natin na medyo may mali. Kasi kung tumatanggap po kayo kung makipapakita ko lang, ipopigyan nyo lang po ko ng 30 seconds. Opo. Para lang pumapakita ko sa inyo na Forwarded din sa iyo yung captured QR code. na tumatanggap po ang kanilang server ng parehas ng tinatanggap po ng aming server. Na mas malaki pa nga po yung natatanggap nila kaysa po sa natatanggap ng server kaagad ng komisyon. Ayan po. Mas advanced pa sila. Central server. Ito po yung nauna. Yung pang-isang na. Ayan po. Ito po ay eksaktong 6:25 yung kinabukasan po na po ito napadala. Pero, nung gabi po ito, tingnan nyo po. Central server. COMELEC. Central server is COMELEC. Apo, 96% na to. Yung po mas nauna na server. Para ipakita na pare-parehas po ito po, central server 96.03%, minority 96.56%, majority 96.54%, media 96.55%, citizens arm 1 96.51%, citizens arm 2 96.55%. Pare-parehas po nakakata.